Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Friday, masayang Friday sa inyong lahat at siyempre po, andito na ang inaabangan ninyo, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang Biyernes po sa inyo. Sino nag-aabang sa atin, Jen? Marami pong nag-aabang, Lunes pa lang inaabangan na kayo eh. Bakit naman? Sa pamamagitan po ng telebisyon at ng ating palatuntunan. Alam naman nila na hanggang Biyernes lang tayo. Opo. Pero iba ko kasi excited eh. Sabi, kahit daw Lunes, so, pwede bang Martes, gawin susunod, Biyernes na kagad. Halanganin kasi yung oras natin. Ayun na nga po, yun na nga po. Dahil ang Lunes hanggang Miyerkules, Meron kayong di ba may sesyon. session na alas 3 ng, ng hapon eh. So, masyadong bitin yun. Oh. Opo. Eh, bumati muna kayo sa ating mga kababayan, Sen. Magandang Biyernes po ng hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Lalong-lalo na po yung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin na ang programang ito, kahit na ganito lang po kami. Opo. At sa hapong ito ay dalawa na lang po kami ay patuloy pa rin kayong sumusubaybay at nag-aantabay sa amin. Salamat po sa inyo. Eh, una, kasi ang laging mula nung nagkaroon ng nagsalita si Senadora Pia Cayetano, ay na-realize ng maraming tao ang salitang, kamusta na po kayo? Yun ang gusto nilang tanong sa inyo ngayon, Sen. Kamusta na raw po kayo? Ako? Opo. Ay sa awa naman ng Diyos, Jen, ay nasa mabuting kalagayan tayo. Kahit na nung Miyerkules na nandun ay nagkakagulo kami, Opo. nandun pa rin ako na nagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Opo. Di ba? Marami pong nanalangin, Sen, para sa inyo. Na talagang kahit ano man ang gulo doon, maligtas po kayo sa anumang hindi magandang pangyayari. Naniniwala ako sa iyo. Opo, dahil ang buhay na saksi dyan ay yung aking cellphone. Kita nyo naman, opo. Na sabi ko nga, bakit kaya si Jen na lang ang hindi tumatawag sa akin? Di wala mo lang text na, Sen, musta ka na? Hindi, alam mo naman kasing tayo naman ay nasa Nandun tayo mabuting sa kalagayan. chat group natin, Sen. Hindi yun na-open yung ating chat group eh. Pero again, Sen, doon na po na-realize ng ating mga kabayan. Sabi ko nga sa inyo, yung simpleng salitang, kamusta kayo dyan? Kamusta ka? Eh ngayon natin naunawaan bilang Pilipino, ugaling yun napakahalaga pala nun, Lalong-lalo na, Jen, kapag yung salitang yon na alam naman nating 100% na naglalaman ng pagmamahal, Yan, opo. ng pag-aalala at pag-aalalay sa kanyang kaibigan, lalong-lalo na sa mahal sa buhay. Kapag ka yung salitang yon ay dumating sa iyo Opo. sa akmang panahon, Yan. hindi yung halimbawa, Sa anumang kaparaanan, dito naman yung, dahil nga sa may cellphone na tayo, Opo. hindi naman po pwede, maliban na lang kung walang signal. Yan, oo. Halimbawa, nung nagkakaroon ng alingas-ngas, sabihin na nating kaguluhan, meron pang putukan, dahil gabi nga yun, yung isang maliwanag na, Sen, kumusta ka na ba dyan? Ano ba ang dyan? Ano bang may tutulong namin? Kapag ka yung pag-aalalang yun ay talagang dumating doon sa pagkakataon na kailangan dumating, Yun. lalo mong pahalagahan yun eh. Pero kapag ka dumating yung pangungumusta, kinabukasan na, Ayun. parang parang courtesy na lang. Di ba? So, yun lang ang masasabi ko dahil diyan nagtatalo yung mga ibang mga kasama ko eh. Opo. Nasa majority kami, nandito yung minority. Sabi ng mga minority, kinumusta rin naman namin kayo eh. Yun na nga Pero po. pagka tiningnan mo yung, yung mga oras kung paano ipinaabot Dumating, na-receive, opo. yung kanilang pag-aalala, halimbawa, yung kanilang pag-aalala. Yung concern, yung concern nila, yung simple Kaya mo kamusta. ginaganon. Opo. Alam mo na ibig ko sabihin. Opo. Paano kung halimbawa, isa lang sa amin ang... Kasi siguro, yung isa sa amin, tinesting lang. Aha. Pagka-text niyang ganon, nagsipag ano.
Makikita mo eh. Opo, oo. So, ikaw na ang bahala ngayon na magbigay ng pagpapakahulugan. Yung pinag-uusapan kasi natin, yung kadakilaan, yung nilalaman ng puso mo Yung intensyon, no? sa Tama panahon kayo. na ipinadala mo yung mga salitang may pag-aalala Oho. at pagkalinga sa'yo. Yan ang importante. Oo. Kaya, huwag na tayong magplastikan, sabi ng mga kasama ko. Opo. Alam naman natin yung oras na sunod-sunod kung kailan kayo nagpadala ng pag-aalala sa amin. Ako naman, hindi naman ako nakikialam na ron dahil sa... Ang alam ko, tayo ay ginagabayan. Ayan, opo. Di ba? Wala naman tayong pinagsimulan na masama. Ang tanging alam ko noon ay ginagampanan namin ang aming tungkulin. Opo. Yan, diyan ko ipinauubaya lahat sa ating Panginoon Diyos, ang ating kapalaran. Totoo. Kasi alam niyo, Sen, ang nangyari nga nito parang binabash patuloy ang inyong kasama sa Senado dahil sa para bagang dating hindi nyo man lamang kami kinamusta. Yun bang saloobin, yung damdamin na yun, hindi na siguro para punahin natin o i-bash yung isang tao kahit pa tayo galit. Siguro masama ang loob natin sa kanya. Hindi naman siya tumayo ng dahil doon eh. Yun na nga po, Malayong malayo doon eh. Oho. Tanggap naman namin kung halimbawa nakalimutan o kaya naging huli ang pagkaka-text Opo. ng kanilang pag-aalala. Hindi na yun eh. Hindi na yun ang kaya hindi lang na yung napunta issue. doon dahil nga nagkaroon pa ng palitan ng paliwanagan kasi doon. Pero kung halimbawa, hinayaan na lang naming lumipas yun, wala namang pagmumulan pa ng di pagkakaunawaan doon eh. Totoo Ang po. naging problema kasi, may tumayo pa sa dami kasi ng mga nagbibigay ng mga iba't ibang naratibo, na parang yung nangyari doon sa nakaraang araw na yon, yung dalawang makulay na araw na yon, Opo. nagsimula nung Lunes, medyo nagkaroon ng lal ng Martes, biglang may pumutok ng Miyerkules. Yung Yan. dalawang araw na yon, Oho. ang daming mga conspiracy theories eh. Ay, naku, kanya-kanya angulo po. Ang pinakamasakit doon, yung parang gawa-gawa pa namin eh. Well, yun po ba sakit? Parang stage raw po yan. Hindi ko na masyadong, Drama. hindi ko na masyadong pinansin. Pero alam na alam mo yung talagang gustong gumawa Opo. ng iba. Opo. Na palilitawin nila ngayon dahil maaring kontrolado nila yung social media halimbawa. Okay. Importante sa kanila yung maiba nila yung naratibo eh. Sabi kasi nila, he who controls the narratives. Yan ang opo. magiging yan ang makapag-impluwensya sa perception at opinion ng mamamayan. Pero Totoo. alam mo, ako palagi akong naniniwala na ang katalinuhan ng mamamayan ay hindi mo susukatin sa ganun lang. Yan, tama po Marunong ding mag-analyze yan. Hindi sa mo basta-basta maimpluwensyahan, sa tama. maniwala sila o hindi. Ako tiwala ako sa mamamayan. Sa kanilang kabuuan, Opo. lilitaw at lilitaw ang tunay na naratibo dyan. Samantalahin ko na yung punto niyan sa yaman din lamang nabanggit nyo. Actually, nung tumayo po si Senadora Risa Ontiveros at doon nga na niya nasabi na para bagang dating parang wala lang. Pagkatapos po niya magsalita ay parang tumayo ho kayo Hindi, tumayo talaga kayo at gusto niyo sanang magtanong sa kanya, Sen, Pero nakiusap po ang Senate President Alan Peter Cayetano na kung maaari ay pagbigyan nyo na. Huwag na magtanungan pa o kung sa bagay na yan, yun ang kanya sinabi, magkabilang panig. Pero pwede ko bang hilingin sa inyo, Sen? Ano bang dapat nyong itanong at ano bang gusto nyo itanong sana kay Senadora Risa Ontiveros batay doon sa kanyang mga naging pahayag? Hindi kasi sana ang inaasahan ko na tumayo siya ron. Opo. Maaari naman siyang magbigay ng kanyang opinion at pahayag sa nangyaring dalawang araw na yon. Pero sana, ang itatanong ko dahil hindi ko na nga naitanong sa kanya, Opo. bakit bigla na lamang napunta dun sa konklusyon na bakit tayo nagkaganito? Oho. Para bang ang nangyari, hindi man niya sinasabi, napunta tayo sa ganito, sa pinakamababang bahagdan ng kasaysayan ng Senado. Opo. Parang yung dalawang araw na yon,
parang nagkaroon ng kaganapan dahil sa nangyari na nagkaroon ng palitan ng leadership. Samantalang kung titingnan mo, maski sila yung magsalita, yung pagpapalit ng leadership, karaniwang nangyayari na yan. Totoo po yan. Oho. Napalitan si dating SP Migs. Chis Escudero. Hindi, si Migs muna. Migs muna. Yes po. Oh, Migs pala. O, pinalitan ni Chis Escudero. Yes po. Oo. Siyempre, initially, siyempre may tampuhan doon. Pero maski sila, alam din nila na mangyayari at mangyayari Anytime yun. pwedeng mangyari yun. Oho. Ngayon, makalipas ang ilang panahon, si Chis nga yung nagsara na ng 19th Congress. Opo. Hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress, si Chis ang nauna na na-elect. Alam na natin yon. Ngayon, pagkatapos, yun, nabaligtad ang pangyayari. Opo. Si Tito Sen na ang naging Senate President, siya na yung SP. Opo. So alam naman nila, nakaraniwang nangyayari. Ito yung pinaka-nature ng isang parliamentary institution katulad ng Senado. Oho. Lalong-lalo na kami, 24 lang, ang dali naming mag-usap. Opo. Kung minsan, yung priorities, hindi nagagawa. Teka muna, parang ganitong nangyayari. Pwede kayang usap tayo para palitan natin. Para Yan. naman ganito, malagay naman sa ganito, ganyan. Ano. Nangyayari talaga yun. Siguro, ang hindi lang nila matanggap sa nangyari nung Lunes, hindi nila inaasahan na makakarating si Senator Bato. Oho. Maliwanag sa kanila ang kwenta. 12 hawak na namin. Okay. Okay. Opo. Sila naman ay 11 ata, di ba? Opo. Kung makukuha niyo yung 12. So wala rin silang magagawa, sabi niya, kasi kung 12 lang, Opo. ay kinakailangan mo makuha yung 13 kasi yung 13 majority na yon. Yun, Ngayon, sabi nila, imposible naman makarating si Senator Bato. Oo. Ang nangyari kasi, yung hindi nila inaasahan. Although sa akin din, hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yon. Opo. Ngayon, nagkapalitan ngayon. Yung pagkakapalitan na yon, dahil nga sa hindi nila inaasahan, sa aking palagay, nakapagbigay ng matinding Sama ng loob sa kanila. Na yun siguro ang dahilan kung bakit napakahirap tanggapin para sa kanila. Opo. Kagaya na pinapaliwanag ko, bakit hindi mo matanggap yung pangkaraniwang nangyayari sa ganong klaseng institution? 24 lang kayo eh. Oho. Yung mag-usap lang kayo ng isang araw, may mangyayari talaga doon eh. Totoo po yan. Oho. Yung nangyari sa nakaraang mga pangyayari, natanggap, bakit ito hindi mo matanggap? Dahil nga, doon sa hindi inaasahan. Oho. At kung makikita mo dyan, ako, tingin ko, ito lamang ang takeover na talagang walang basbas ang Malacanang. Walang basbas. Baka Yung mukhang sila mga hindi rin takeover alam. noon, mga takeover na kay Mix Subiri at yung mga nakaraan pa. Opo. Maski na yung na-takeover si Coco Pimentel, lahat. Oho. Maski nung nag-assume si Franklin Reno, lahat yan, merong basbas lahat ng Malacanang. Hanggang sa dumating ng Lunes, yun wala nang basbas ang Malacanang. Hindi nila rin alam din. Mangyayari pala yun. Isa yun. So, bakit gano'n ang sama ng loob? Hindi nila inaasahan eh. Oho. They did not know what hit them. Nagising na lang sila sa katotohanan na nakarating si Senator Bato. Oho. At hanggang nakuha nga namin ang majority. Ang katotohanan, na masama ang loob nila, aminin mat nila o hindi, nung pumasok ako sa lounge namin, Ayun, yung diba, kinukwento nyo naikwento nga. ko na. Opo, oho. Sabi ko, mga kaibigan, ang pupula ng... Ba't ang pupula ninyo? Ngiti-ngiti naman sila. Alam naman nila, boss, nag-enjoy kami. Opo. Ayun. Alam na natin yon, di ba? Oho. Kahit na gano'n na nangyari, talagang mahirap para sa kanila. Samantalang nung tanggalin nila si Chis, wala, may eksena ba? Wala. Wala po, wala. Ni wala nga ang butuan sa amin. Eh. Sukat na nakita ni Chis na, May bilang na. may 14 na pala kayo. O, sige. Siya pa nag-congratulate. Oho. Siya pa yung nagpasumpa. Oho. Sports lang eh, di ba? Kayo lang ata hindi nakakalam nung oras na yun. Nagpapalitan na pala eh. Di ba? O, di ba nagmi-meeting pa ako sa Blue Ribbon? Hindi ko Oo. alam. Nag-hearing pa kayo eh. Tinapos ko pa hanggang alas 4 eh. Hindi na pala kami. Natawa nga ako eh. Pero hindi ba tinanggap namin? Ba't pinipilit nila na, hindi, masakit ang loob niya, napalitan niya. Mali po yun eh.
Oho. Tanggapin po natin na dahil sa nabigla kayo, pero kinakailangan bumalik kayo sa inyong kasaysayan. Nangyayari po talaga ito. Aha. Yan lang naman ang dahilan eh. Kaya siya tumayo na gano'n. Ba't po nangyari sa atin ito? Na para Ba't daw- kinakailangan bigyan mo ng malaking punto yun na, bakit? Nagpalitan lang ba tayo? Di ba dating nangyayari ito? Yun ang ano ko eh. Ngayon, Yun sana ang tatanong ninyo. magsisimula ako doon. Opo. Bakit parang takang-taka ka? Oho. Nang dahil ba sa nabigla lang kayo? Opo. Kasi ang itatanong ko rito, hindi mo man lang napansin na si Senator Bato, sa kanyang kalagayan, dahil hinahanap nga siya ng kung sino-sino, di ba? Nagpunta pala yung NBI doon at inamin naman ni Tito SP Sen, Soto. di ba? Opo, oo. Inamin niya na merong warrant of arrest. Bagamat sinabi niya rin sa akin, hindi ko nakita yung yung warrant. Hindi nila pinakita. Basta sinabi lang nila Opo. na merong warrant of arrest na isa-serve namin. So, ang sinabi niya, makipag-coordinate kayo sa USAA. Oho. Oho. O tatanungin ko sana sa kanya, Madam Senator, bakit hindi mo sabihin muna, kaya tayo nagkaganito? Ba't yung pinapasok ang NBI? Ayun. Sino ba nauna? Alam na pala ng Senate President na mayroong warrant of arrest. Ba't di mo itanong sa kanya, ba't niya hinayaan na makipag-coordinate pa ang NBI sa USAA? Ang ibig sabihin nito, pinayagan niya na arestuhin ang isang incumbent senator dito mismo. Dito mismo sa premises ng Senado. Kaya itanong mo sa sarili mo, bakit tayo nagkaganito? Opo. Hindi ba mauna mong dapat na itanong doon sa mga kasama mo sa majority na ngayon ay minority na kayo? Oho. Hindi mo rin ba itatanong, Senator Risa, kung anong ginagawa dito ni Antonio Trillanes? Oho. Hindi ba dapat yun ang naisip mo? Si Antonio Trillanes ba, una ko nasabi doon yun sheriff na ba ng ICC? Oho. O is he working with the Interpol? O kaya, siya na ba yung executive director ng PCTC? Kaya siya nandito, siyang magsaserve. Oho. Dapat sana tinanong mo muna yon. So, Ayun. lahat ng nangyari nung Lunes na yon, hindi pa dating nangyayari sa atin. Oho. So, ba't mo itatanong ngayon, Mr. President, ba't nagkaganito tayo? Hindi ba? Parang nalagay daw sa kahiyahiyang kalagayan ng Ay, Senado. sino nga nagpasimula? Ba't Ayun, tayo nalagay sa ganung kalagayan? Hanggang sa dumating ang Miyerkules, hindi nakakuha ng temporary restraining order. Ibig sabihin, hindi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Yes po. Oo. Hanggang sa binigyan sila ng 3 araw na mag-submit ng mga kaukulang pagpapaliwanag pa, o dumating ang araw na yon, hindi pa rin nagbigay ng TRO. Opo. Pero, dinistinggi ng Korte Suprema na hindi kami nagbigay ng TRO, pero Yes. nananatili pa rin kanyang kinoconsider pa rin namin yung merito ng kaso. Oho. Hindi pa tapos ito. Anong ibig sabihin nun? Yun lang, pagbibigay ng TRO ang hindi binigay. Ngunit, Yes. aayusin pa, i-dispose pa, pag-uusapan pa, ano ang magiging hatol nila doon sa main case, doon sa merito ng kaso. Oho. Maliwanag yun Yun ang nga po. Pero, bakit meron ng NBI? Naggusto na siyang arrestuhin. Tapos sasabihin nila, may technicality, may ginagamit pa silang technicality. Wala namang kaya sa Senado, nandun kami sa GSIS. Oh. Jen, Oho. ang pagitan namin ding-ding lang eh. Ding-ding lang talaga ang pagitan. Opo. So, sasabihin mo ba wala kami, sinabi ng Pangulo Jen, wala kanyang nanggaling sa gobyerno na kautusan na arestuhin si Senator Bato. Yan. Kaya sabi niya, kalma lang kayo. Yun ang sabi ng Pangulo. Oh. O anong ginagawa ng mga NBI? Ang sabi na naman ng presidente ng GSIS, kasi po, ang daming dumadaan na rito ngayon kasi nga sarado yung main tagus-tagusan gate na po, dito po. Ang dami po naming mamahaling mga kasangkapan na dapat na rito. Kaya tumawag po kami ng NBI. Mga Mali na paintings naman daw. yun eh. Oho. Philippine National Police ang may katungkulan nun, hindi NBI. Yun na nga. So, ngayon, tatanungin niya na, bakit po nangyari sa atin? Itanong mo muna, sino ba ang nagsimula
ng hindi karaniwang pangyayari dito sa Oho. Senado. Bakit nangyari yun? Ang tanong Oo. At ang naging daan kung bakit nagkagani-ganito tayo ay yung mga di pangkaraniwang pangyayari na inyong pinayagang mangyari. Oho. Nagsimula na tayo, umaga pa lang, nandyan na yung NBI. Oho. Inamin naman ni Tito Sen. Nagmerienda, Alas 7 pa lang ata daw ng umaga. nag-breakfast nandun sila eh. doon. Oo. At yun lamang kanyang kautusan, makipag-coordinate kayo sa USA. Bakit nyo i-execute, bakit nyo i-implement, halimbawa, ang isang warrant of arrest dito mismo sa premises ng Senado. ng Senado? Oho. Walang nangyaring ganon. So dapat hindi siya nagtanong ng ganon na para bang takang-taka pa siya. Opo. At sa katapusan ng kanyang pagpapaliwanag, parang gusto pa niyang i-attribute sa amin na kaya kami nagkaganon dahil nga sa pangyayari na dumating si Senator Bato. Oho. Technically speaking, Jen, member naman siya, di ba? Totoo po. Oo. Pwede siyang bumoto, bakit hindi? Bakit? Hindi ba siya pwedeng bumoto? Pwede. Opo naman. Hindi ba siya pwedeng pumasok? Pwede. Hinahanap nga siya. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nga nandyan pala kayo eh. Oho. Pero kung halimbawa, pinayagan nyo siyang pumasok, Oho. pagkatapos paglabas na, tsaka nyo na lang siya hinuli, kung kaya nyo siyang huliin. Oho. Wala sana nangyaring ganun. Pinigil nilang pumasok yung tao. Siyempre, nagpupubiglas. Boboto eh. Kaya, Di ba? Oo. kaya nagkaroon ng ganon. Oho. No, so, maliwanag na sila mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, kaya nga nagkaganon-ganon ang Senado nung araw na yon. Oho. Pero hindi niya pwedeng sabihin na kami ang may kasalanan nun. Opo. At hindi ako naniniwala na nadungisan ang dignidad o integridad ng Senado nang dahil lang sa kanilang mga naratibo ngayon na pinipilit na ipamukha sa ating mamamayan na para bang kami ang may kagagawa nun. Yun. Oho. Kailangan ipaliwanag natin na mabuti yan. Opo. Sana ho, maintindihan ng ating mga kabayan. Ano? Kasi kung talagang sisimulan, kumbaga sabi nyo nga, doon sa simula, kaya nagkaganon ang nangyari. At doon sa punto pa, nasa na, doon ata ang lalo nagdamdam si Senadora Pia na parang walang nangyari. Makalipas daw ang ilang araw na parang bagang wala nang nangyari lang. Parang hindi na tayo concerned doon sa natapos na pangyari yun sa Senado. Kasi ako mismo, kahit na hindi ako masyadong nagkikikibo doon, dahil ano ba naman ang gagawin ko, nakakulong na kami ron eh. Opo. Dumating na yung sir, dyan lang po muna kayo. So nandun lang kami sa kwarto na yon. Opo. Pero itong mga kasama ko talaga, talagang may ninervyos talaga. No? Opo. At hindi ko naman sila... Aminado ng Senadora Pia. Hindi ko Nervous naman talaga. sila masisi. At Opo. nagtawagan na kung sino-sino. Si Senator Loren, naalala ko, tinawagan niya si Secretary John Vic. Ayan, opo. Pati si Director Matibag, tinawagan na, di ba? Senator Cayetano, Pia. ang tinawagan niya yata yung NBI. Opo, oho. Hanggang sa naririnig ko, dahil malakas na yung boses, na talagang medyo tense na kasi. Tensyonado na po tense talaga, na yung oh. sitwasyon. Oho. Anong ginagawa ng NBI dito? Sabi niya, ma'am, wala Wala kaming tauhan dyan. Wala kaming, yes. Anong sinasabi mo wala? Nandito nga at ikinonfront ng usahan namin, nagpaputok, ng warning shot, ganyan. Sir, Oo. ma'am, huwag niyo po akong sigawan. Lalong nagalit yung isa. Oo. Yun lang ba sasabihin mo sa akin? Sinasabi ko nga nagkakaroon na ng putukan, ba't hindi ka pumunta rito? Ganun. So, merong tense talaga. Oho. Na-tense talaga yung mga tao. Siguro kung si Senator Risa nandun, baka isa rin siya sa ninervyos din. Kasi hindi naman namin nalalaman kung anong nangyayari sa labas eh. Oho. Kasi meron din nauna, tila yata sinabi naman daw ng Senador Erwin Tulfo, bago nangyari yung Sen, ang kanilang punto na para bagang ibinibintang daw sa kanila na may timbre, kaya nakaalis daw yung mga minority ngayon, bago daw po naganap yun, na parang pinagbibintangan na alam nila yung mangyayaring pagpasok sa loob ng Senado. Ako naman, hindi ko naman pinag-iisipan sila na gano'n. Kasi nga, kung alas 7 na, maaari naman silang umuwi. Totoo naman. Na minority sila. Kung may pag-uusapan kami na sa majority, caucus lang naman yun eh. Oho. Pero ang hindi ko maintindihan, sino ba ang nagsabi sa mga staff namin na umuwi na? Kasi sa akin lang manggagaling yun eh. Opo.
ang rule sa Senado, pag nandun yung kanilang senador, walang aalis doon. Ng mga staff. Opo. Oo, ngayon, tumawag yung isa sa akin na isa rin nagsabing, sir, paano ito? Para may advice na raw sa kanila. May advisory po. Sino ka ako nagsabi? Basta po may tumawag dito na magsiuwi na po kami kasi maaari pong magkaroon ng commotion o maaaring magkaroon po ng incident dahil hindi po nakapag-secure ng TRO si Senator Bato, baka po pipilitin na huliin siya ngayon. Kaya para po makaiwas sa anumang mga ibang pangyayari na hindi inaasahan, sinabi po namin. And nade-detect ko na medyo ninenervous na rin yung mga staff ko eh. So sabi ko, sige, umuwi na kayo. Ayun. Sino yung nagsabi nun? Wala naman sinabi yung usaan na, na magsiuwi na sila. Kasi marami doon atang sinabi ang mga staff ng Senador Sen na umuwi na ng mga oras na yun eh. Yun po ang kaya marami po talaga sa kanila ang naglabasan na ng opisina. Eh siguro, ito pwedeng mangyari. Mga staff ng mga staff ng mga minority senators. Eh magkakakilala naman yung mga namin eh. Magkakaibigan na nga yung iba ron eh. Totoo po naman. Halimbawa, yung staff ng sino man sa kanila. Tumawag dun sa isang staff, "Oy, umuwi na kayo kasi pinauwi kami ng boss namin." Bakit? Eh baka may mangyari eh. So ganoon na kung hindi nila pinaalis yung kanilang mga yung mga staff nila na maaaring nagsitawag sa mga staff namin, hindi sana nagkaroon ng ganong alarma. Ay, nako. Anyway, Sen, saglit lamang po. Higop muna kayo ng mainit na kape dyan at tutuloy na natin ang ating kwentuhan. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, kayo po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kompleto. Meron na rin pong Pure Gold mobile app sa mga ayaw pong lumabas ng bahay. Pwede na po kayong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilyang Pilipino.
Ay nako, ito po ang Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin ang sariling atin at siguradong may FDA permit. Nasa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, lion sa lakas, Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Lamok, tepok. Mahigit 50 taon na nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayon, tuloy po ang ating talakayan. Sa nituloy ko na, nabanggit na rin lang naman natin si Senador Bato. Ngayon po, itinuturing na raw po siyang fugitive. Pero sa majority ng Senado, narinig ko, sabi nyo, para sa inyo ay hero si Senador Bato. Doon lamang sa punto na itinaya niya yung kanyang buhay. Doon sa nung botohan na yon. Kasi Tama kayo. sabi ko nga sa'yo, at uulit-ulitin ko, totoo naman ito, wala naman akong kapag-apag-asa na makukuha namin yung majority nung araw na yon. Yes Ang po. tanging magagawa namin, baka sakaling mag-move kami na palitan lahat ang chairmanships ng mga committees. Kasi, hindi yung Senate President. kasi Opo. 12 kami, Oho. 11 sila. So pwede namin gawin yon. Okay. Kaya lang, madugo din yung proseso na yon. Dahil, siyempre, alangan naman yung mga nakagawa na ng maraming pamumuhunan doon, meron na silang mga sariling mga panukalang batas na Opo. maaaring matapos na. Bigla ngayon silang maalis, sino magpapatuloy yun, baka sakaling mapalitan yung agenda. So yung momentum mawawala. So talaga makikipag-away sila, makikipag-debate sa'yo. Opo. So pagka puro gano'n na lang ang nangyayari, walang kabutihang ibubunga sa bansa yung gano'n. Tama. Oho. Kaya, well, that is possible. Ako, ang sabi ko, hindi ako masyadong interesado na dyan. Oho. Ang importante, kung makukuha natin, at wala naman akong pag-asang makuha, Oho. at wala nga akong aasahan dito sa isang ito na pinag-uusapan natin, ang tangi ko lang inaasahan, si Senator Bato. Oho. Kaya lang, hindi ko naman Problema. Wala siya. hindi ko naman hihingin sa inyo ang paliwanag. Paano nga siya pupunta? Paano siya makakarating ng buong buo Sa oras na yun. sa oras araw na yun? Yes. Wala akong alam eh. Pero siya lang talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. Opo. Kaya nga nang dumating dyan eh. Napayakap kayo. Kita ko sa video eh. Namalikmatawa eh. Si Senator Bato ba ito? Baka kamukha niya lang ito. Oho. Nung makita kong putlang-putla siya na humihingal, tinahabol niya yung hininga. Napalapit, takot na yaka. Yakap Anong niya, nangyari? Sabi ko, Oho. hindi nga siya makapagsalita. Basta naulinigan ko lang. Hinahabol ako. Kasi sa mahinang ano. Hindi niya masabi. Oho. Hinahabol ako. Oho. O yun. At the rest is history. Ayun. Pero kung sinasabi fugitive, paano naging fugitive? Jen, paano daw ba yun? Kasi daw po, mukhang pinatututuhanan na meron talaga siyang, well, tanggapin natin, bagamat wala pa po nakakakita eh, na meron daw talaga siyang warrant of arrest Dati galing po sa ICC. pag-usapan natin yung warrant of arrest. Yan, warrant of arrest muna. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung procedural requirement para malaman natin na talagang yung inisyu ng ICC Opo. ay pinaraan doon sa mga proseso. Doon pa lang kasi Aha. mahirap kasing tanggapin, hindi valid yan. Kasi questionable nga yan eh. Questionable yan kasi substantive na proseso ang pinag-uusapan natin. Wala na tayong treaty sa kanila. Wala nang treaty talaga. Ang bubuhay lamang doon, magbibigay ng authority doon sa issuance ng warrant of arrest, ay yung pagkakaroon ng treaty sa pagitan ng ICC at saka yung Pilipinas. Opo. Nawala na nga tayo sa treaty dahil kumalas tayo noong 2019. Aha. Huwag na nilang ipilit at kahit ano pang sabihin nila, ang nangyayari kasi, kilala mo yung matandang dating maestrado ng Korte Suprema,
Oo. Yung tao na yun, kapag nagsalita yun, puro mali eh. Alam, feeling pa rin niya, magaling sa Sen. Alam mo, Oo. sabi niya, magsasalita yun ng ano eh, ng walang basihan eh. Basta magsasalita yun siya, very, very general eh. Sabi Okay. niya, alam ninyo, sabi niya, valid ka niya yung in-issue na warrant of arrest ng ICC. Opo. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, kasi yung crime against humanity, sabi niya, universal yan. Okay. Opo. Yung Section 17, sabi niya, ng Republic Act 9851, refers to the universality of jurisdiction. Ganyan lang yan, sabi niya. Ha? Saan ka naman nakakitang pagpapaliwanag na gano'n? Unang-una, nakita naman niya doon sa Section 17, merong kolatilya, merong condition doon. Okay. Opo. Na para ngayon, yung aksyon na yon ay mapadaan mong legal, ipadaan mo according, sabi niya, Opo. to extradition laws and treaties. So, extradition at saka tratado. Oo, Opo. meron tayong extradition law, ito yung Presidential Decree 1096. Okay. Opo. Di paraanin mo doon kung meron tayong extradition treaty, wala naman tayong Wala extradition tayo nun. treaty. Opo, ho. Sa mga tweet, kahit meron tayong extradition law, kung wala naman tayong extradition treaty sa ICC, hindi pwedeng gamitin yon. Wala rin tayong treaty kasi nga lumabas na tayo sa pagiging miyembro o state party Opo. ng ICC. Oho. Siya ngayon ang pagbabasihan nun. Di ba? Papasok ka ngayon, magkarugtong yun eh. Section 17, pumunta ka sa, parang sa Biblia yan eh. Opo. Binasa mo yung, Nung pataas at pababa. binasa mo yung versikulo 17. Yan. Oho. Ituloy mo sa versikulo 18. Yan. Oho. Kasi magkadugtong yun. Para maunawaan mo mabuti. Opo. Di ba? Oho. Halimbawa, Jen, binasa mo yung versikulo 17. Yan. Itutuloy ko sa versikulo 18. Yan. Ayan. Oho. Yun namang section 18, tumutukoy naman sa primary jurisdiction. Okay. Okay, Opo. so Oho. universal jurisdiction, yung sinasabi ni yung, huwag na natin banggitin ang pangalan. Retiradong justice. Opo. Retired justice. Na siya raw ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, di ba? Okay. Oho. Yung primary jurisdiction, distinguido na ang ating mga RTCs, yun ang may jurisdiction sa mga krimen that are defined and penalized under this act. Ibig sabihin, RA 9851. Opo. Doon papasok ngayon yung prinsipyo ng complementarity ng ICC. Okay. Sa mga tweed, ang ICC dapat dinetermine muna niya. Marami namang paraan para i-determine niya. Susulat siya sa Supreme Court natin. Susulat siya sa DOJ. Sabi niya, mga kaibigan, kumusta po kayo riyan? Yan. Opo. Ang Mr. Chief Justice of the Philippines, pwede mo bang ideklara sa akin ngayon na ang inyong mga korte, mula sa inyo hanggang sa kababa-baba, ang pinakamalit na korte ng inyong bansa, Nako. Oho. kayo po ba'y bukas? Kayo po ba'y nag-ooperate? Oh, hindi Kayo po gumagana ba ba'y kayo? may kakayahan at gumagana ba kayo na paglingkuran ang mga mamamayan sa kanilang mga legal na problema? Kahit ano yung criminal, administrative, legal, civil, blah, blah, blah. Di sumagot ngayon halimbawa ang Chief Justice. Opo. Yes, Mr. Executive Director, Oo. kami po'y handa, kami po'y competent, at bukas po kami 24/7. Opo. Paano papasok ngayon ang principle of complementarity? Opo. Oho. So, halimbawa, kung masipag-sipag pa siya, sumulat siya sa DOJ, Mr. Secretary of the Department of Justice of the Philippines, ang inyo po bang mga piskal, yung mga piskal Yan, dyan opo, ninyo, mga kayo mga prosecutor. prosecutors po Oho. ninyo, kumpleto po ba kayo? Kayo po ba? Opo, ang totoo niyan sa RA 9851 pinapaghanda pa nga kami tungkol diyan sa pagpaprosecute po ng mga krimen na nakadefine sa batas na yan, katulad po ng international crimes, ng genocide, ng mga high crimes and blah blah blah. Pati po yung aming human rights nakahanda po kasi po ito'y nasa batas namin. Kaya kami po'y handang-handa. Oho. Sa mga tweet, mapagtitibay niya, either prosecution or litigation, the Philippine government is able
Ayan. willing, Yan. Opo. and competent to do their job. Oho. Paano ngayon papasok ang ICC? Yun ang pinaka-core principle nila eh. Oho. Basahin ninyo yung kanilang preambular provisions, yung mga whereas, ganyan-ganyan. Opo. Papasok lang sila kapag yung domestic system, yung domestic legal system, Oho. ay wala nang maasahan Wala na, ang hindi na kanilang mga gumagana. Oh, yes. ang kanilang mga Yung mga korte nila. mamamayan. Opo. Kaya papasok siyang ganun. Hindi ba? Yes po. O, paano ngayon yan? Ngayon, procedurally, testingin lang natin. Kasi, alam mo, kapag nag-issue ng request ang ICC, ang gagamitin niya Interpol. Yung request na yon will be subjected to evaluation by the General Secretariat ng Interpol. Oho. Kapag na-evaluate niya yon, Jen, doon pa lang dadaan doon sa notification process and diffusion mechanism. May mekanismo yan Yes eh. po. Oo. So, palagay nating dumaan doon. Sabi niya, okay, yung ano mo, sabi niya ganyan. Palagay mo lang na pumasok na yung complementarity. Wala Nasunod. nang ano dito eh. Sabi natin, nasunod na nila. Opo. Ibig sabihin, napagtibay nila na hindi gumagana ang korte natin, hindi gumagana ang fiscal natin. So, papasok sila ngayon. Yan. Opo. So, pwede nang pumasok dahil nga iko-complement nila eh. Okay. Magwawaran siya ngayon. Idadaan mo pa ngayon sa sa procedural process. May proseso pa rin. Opo. Dumaan ba sa diffusion mechanism? Kasi magre-red notice pa yung ano eh. Oho. Pag nagkaroon ng red notice, makikipag talastasan ngayon ang Interpol doon sa ating National Central PCTC. Hindi. Opo. Under yun ng PCTC yun eh. Ah, Makikipag-coordinate sa National Central Board. Opo. Okay. Na nasa ilalim ng PCTC. Ayun kaya pala. So yun ngayon ang magsasabi yung NCB. Opo. Sasabihin niya ngayon, NBI, kayo po ang inaatasan namin sang-ayon po sa diffusion order and red notice order ng Interpol. Kayo po ang aming dinedeputize na mag-serve po ng warrant. Mag-implement ng warrant of arrest. Oo. At para po mai-serve po sa isang senador ng ating bansa. Oho. Lahat ng ito, ipakikita mo muna sa amin. Nangyari ba itong prosesong ito? Nako, mukhang hindi po lahat eh. Ngayon, dahil nga sa sinasabi lang nila, wala ng TRO, hindi nakakuha Yun ng po eh. TRO. Oho. Sinasabi pa ng Supreme Court dahil sa nawala ng TRO, hindi pa nga kami tapos eh. Kasi nga ang question, ang merito ng petition, kino-question niya yung validity ng ng warrant of arrest Oho. ng ICC kung meron silang jurisdiction pa. Kasi ito sabi ni Justice Secretary Bida natin, sabi niya una, ang warrant of arrest ng ICC ay nagtuturo kay De La Rosa bilang kasabwat sa drug war ng Administrasyong Duterte. Pangalawa, ang pag-aalis niya ng kustodiya sa Senado. Pangatlo, pagtanggi ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa warrant. Pang-apat, ang pagiging enforceable nito sa ilalim daw po ng batas ng Pilipinas. Sen, ano ha? Yun nga yung tinatanong ko, saan mo hahanapin sa batas ng Pilipinas para ma-enforce mo? Oho. Yun na nga yun lang sagutin eh. Sasabihin nila, because of the universality jurisdiction. Sabi nga nung matandang ex-justice. Oho. Oh. Asan nga yung universality? Sasabihin niya, Section 17. Oho. Basahin mo nga yung Section 17. Basahin mo lang ulit. Oho. Basahin tsaka unawain. In accordance Oho. with extradition laws and treaties. Oho. Iparaan mo doon. Oho. Wala nga eh. Wala na tayong tratado, wala tayong... Ang tanong mo ganito, yun bang warrant of arrest na inisyu ng ICC is universally enforceable? Okay. Oho. Dapat yun ang sagutin ng Justice Secretary sa sarili niya. Oho. Dapat mag-research siya. Halimbawa sa Southeast Asia dyan, baka hindi niya alam. 11 members ng Southeast Asian nations. Opo. ASEAN, Alam mo ba na isa lang dyan ang member na ng ICC? Ganun po sa mga bansa na Hulaan sa mo, Asia. sa 11 member countries ng ASEAN, Opo. sino na lang ang miyembro ng ICC? Oho. Ano na ba? Ba't parang hindi mo naman alam? Alam mo na ito eh. Hindi, wala akong idea san eh. Wala. Oho. Alam kaya ni Justice Bida ng DOJ? Oh, alam mo. Out of 11 members ng ASEAN, Oho. Ano ba? Cambodia na lang. Cambodia na lang ang miyembro ng ICC.
Sa mga tweet, Oho. dapat padaan niya sa Cambodia, baka yun, pwede niyang ano. Okay? Ganun ho ba? O, naniniwala ka ba na... Ito nga yung pinag-uusapan natin eh. Ang pagpapatupad kasi ng... Para i-enforce mo yung ang ICC warrant of arrest, it will depend on the voluntary cooperation of the member states. Opo. Okay? Kasi wala ka naman pulis, wala ka naman sheriff. Oho. Kaso yung isang nagpapanggap na sheriff, Ayun, nako. hindi man lang questionin di ba? Oho. Nagpunta ron, minawagayway niya yung Yung warrant, may dala-dalang push eh. Oh, ito yung warrant ng ICC. Yun ba yung paraan? Sinasabi ko eh. Oho. Bakit sabihin ko sa iyo, dapat inaral ni Secretary Bida yung mga presidents nung pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC para sa ganun magkaroon siya ng batayan. Oho. Hindi yung dahil enforceable, dahil pinapayagan ng batas natin, hindi naman niya madistinggi. Anong batas ang nagbigay sa iyo ng authority? Wala man siyang masabi. Ito halimbawa, yung kaso ni Osama El Masri Najim, Opo. hindi ito in-enforce ng Italia. Sa Italia po ito. The Italian police arrested El Masri. However, the Court of Appeals stepped in and declared the arrest of El Masri in violation of domestic requirements under Italy's Law 237-2012. Okay. Iyon ang complementarity. Oh. Naresto pero sa mga tweet, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon. Alam ba ni Secretary Bida ito? Sana, Yung alam kaso niya. ni Omar Al-Bashir. Ano bansa naman po ito? Si Al-Bashir, Al-Bashir. Opo. hindi in-enforce ng South Africa. South Africa naman. Jordan, Djibouti, Uganda, Malawi, Kenya, and Democratic Republic of Congo. Tingnan mo. Itong lahat ng ito ay member ng ICC. Pero hindi nila inaresto si Hindi nila in-implement, Omar Al-Bashir. Oho. Sa mga tweet, anong pinupunto natin dito? Hindi mo basta-basta may enforce yun kung ayaw nila. Voluntary lang. Sa panig nila yon. Tayo lang ang bansa sa mundo. Wala na nga tayong batayan. Oho. Wala na ngang batas na po pwedeng gamitin para i-enforce ang warrant na ito pinipilit Opo. pa natin. Hindi lang tayo voluntary ang problema kasi nagkataon natang kalaban sa politik. Napipilitan tayo ba eh. Hindi lang kasi iba yung voluntary sa pilitan eh. Yes po, totoo naman. Ayaw talaga magparesto nga. Sabi ni Pangulong Bongbong, walang sinabi ang opisinang ito. Walang patakaran ng gobyerno na aresto si Senador ba to? ba't nandun si Trillanes kasamang NBI? Ano ba talaga rito? Ang nangyayari rito? Di ba? Ito pa. Ito, mas sikat ito. Ayan, ano po yan? Benjamin Netanyahu ng Israel. Israel. Kilala natin yan. Kilala mo ito. Ito yung Prime Minister ng Israel. Opo. Kahit na miyembro ang France. Opo. Ang France, malalaking bansa ito. Germany, Opo. Poland, Italy, at saka yung Romania. Hindi, kanya. Nirefuse. And until today, they continue to refuse Yes po. the enforcement of the warrant against Benjamin Netanyahu. Bakit ganon? Voluntary nga eh. Kaya wag mo niya sasabihin, kumo in-issue. Bakit naman tayo putya? Sapilitan na sapilitan. Talagang gitil na gitil tayo. Para bagang napakalaki po ng paglabag kung hindi natin i-implement eh. Mabubuisit ka talaga. Ito kahuli-huli yan. Pumunta sa Canada si Benjamin Netanyahu. Canada is a member of ICC. Hindi in-enforce ng Canada. Dapat hinuli ng Canadian authorities pala siya, no? Hindi ba sila napapahiya sa nangyayaring ganyan? Sino pa yung Sino pa yung isang matindi na Vladimir Putin ng Russia? Russia, Hinamon pa sila ata ni Vladimir Putin. Sabi ni Mongolia is a member of ICC. Pero sabi niya, hindi. Hindi natin pwedeng i-implement sa teritoryo natin yung ICC against Putin, sabi niya. Because customary international law, sabi niya,
Under customary international law, President Putin is a sitting head of state, entitled and shall enjoy immunity. Sabi niya. Opo. Oh, bakit kami? Kami pa nga nagbigay ng protective custody. Bakit? Kino-question pa nila yung protective custody. Wala ka niya sa batas ang ang ganito ganyan. Sabi ng gano'n. Hindi mali-limang kasama ko. Wala daw wala daw kapangyarihan ng Senado na magkaroon ng protective custody sa kapwa yung senador. Pero sa mga ibang pagkakataon, di ba, mayroong protective custody. O lamang nung na sumuko na rin kami. Pero meron nga protective custody. Habang kino-question natin, kasi nga hindi nyo maipakita na valid nga yung warrant of arrest. Ano ba yung basis ng yung protective custody ng Senado dyan? Ano ba ang Para sa akin, the protective custody of the Senate is born out of self-preservation. Self-preservation is the first law of nature to protect Tama kayo. to protect men and institutions. Yun ang basis. Ano bang pinagmulan ng lahat ng batas natin, mga statutes, mga constitution? Natural law. Yes po. Di ba? Self-preservation is natural law. Di ba? Anyway, Sen, ang problema Napakahirap paliwanagan yung mga... paano kasi mas pinakikinggan nila yung kasi naman yun, nagsalita kasi. Ako, ang pinakamarunong na abogado sa buong Pilipinas. O, edi sige. Sa'yo na. Then, saka marami nagsasalita ngayon, Sen, nabagit nyo nga, meron pa mga dean ng College of Law, etc. Oo, nakalimutan ng mga dean na yan, tsaka yung magagaling na mga abogado sa Pilipinas. Ang isang napakasimpleng patakaran ng ating Korte Suprema. Kapag ka ang isang kaso ay pinag-uusapan, nililitigate pa lang, huwag kayong gumagawa ng kung ano. Ako naman, kaya ginagawa ko because sa tungkulin ko sa Senado. Inaatake ang ganito, inaatake yung ganito, at tatayo sila ng ganito. Karapatan ko na gamitin din ang nalalaman ko para kontrahin ang kanilang opinion. Without necessarily addressing the merits of the case. Tama po naman. Di ba? Sila, yun na lang, nandun lang sila, pakapi-kapi lang to. Kung magsalita, akala mo parang yun ang buong katotohanan, no? Parang akala mo nandun na siya sa bulwagan ng Senado. Parang sila ang abogado ng kalaban ni Senador Bato de la Rosa. Kasi paano, yung iba naman kasi sa amin, mas gusto silang kinakausap, yung mga gano'n. Pupunta sa media, alam mo, nagpasya kang maging senador, nagpaboto ka, nangampanya ka. Nagkataon na, binoto ka, may naniwala pa sa'yo, kahit paano. Naging senador ka, di ba? Alam naman niya na ang Senado is a parliamentary body. Yes po. It is a deliberative assembly. Hindi naman siya tatayo doon, makiharap ng debate. Pupunta siya sa radyo, pupunta siya sa television. Sabi nga, merong napasulat sa Biblia. Hahanapin mo siyang masikap, hindi mo siya matagpuan. Nga po. Minsan pupunta siya sa lounge. Aakit siya sa opisina. Pero magsasalita pagkas tatakbo. Meron ba naman ganon? Nako. Pero ngayon, Sen, ang bago, kung sino daw po yung mga senador na magbibigay proteksyon kay Senador Bato de la Rosa, baka madamay daw ang mga senador na ito. Sabi nino? Sabi niya po ng DOJ. At yun daw pong mga nagpataka sa kanya, doon sa Senado, ay baka daw habulin din ng batas. Ako, masasabi ko lang hintayin mo kasi kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema. Hindi mo ba alam na sinabi niya klarong-klaro yon? Hindi pa kami tapos doon sa main case. Yung merit ng kaso, pagdidebatihan pa namin ito. So, kung sasabihin niya na lahat ng nagpatakas o napakasangkapan sa pagtakas, hindi mo nga pwedeng gamitin yung pagtakas . Wala siyang dapat takasan dahil wala ngang valid warrant of arrest sa akin . Kaya pala sinabi ni Senador de la Rosa, ni Senador Robin kahapon nung nakapanayam namin, ito, ipinakikita, nakisabay sa akin yung tao . Sinabi sa akin, pag uwi mo, sige, sasabay na ako. Nakita doon sila ng mga pulis. Nakisakay siguro. Nakita doon ng pulis kung sino. Hindi naman doon sila hinaharang. Kung nakisakay sa akin, isasakay ko rin naman siya. Ayun na nga po . Ano naman ang masama ron? Kasi wala naman silang talagang arrest warrant.
sana kung nakalagay sa revised penal code, Oho. kapag kayo'y nagpasakay yung sasakyan, meron kayong criminal responsibility. O yung baka pwede yun. Nako. Pero kamo nakisakay lang sa'yo, boss, baka pwede naman akong... Makisakay kasi wala akong sasakyan. Gawa nang dumating ako rito, nakisakay ako kay Senador Cayetano. naplatang sasakyan ko sa paano naman kasi katatakbo ko kasi. Hindi ko na naano yung sasakyan ko wala na palang hangin yun eh. Makisakay muna ako sa'yo. Halika, pre. Kasalanan ba yun? Hindi po. Siyempre, bilang senador, kapwa yung senador. Di ba nung nagpasaring na naman yung isa eh. Sumakay pala kanya sa kotse ni ganito. Talagang may ano niya, silang mag-ate lang, sabi niya. Alam mo naman yun di ba? Siyempre, dahil nga sa pangyayari, medyo mataas na yung emotion, sinagot siya, sana wag naman kayong ganyan na para bang napakalaking pangyayaring meron pang kalakip na krimen ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya bakit naman kayo magsasalita ng ganyan? Ako, nakisakay ako sa maraming pagkakataon sa mga kasama natin. May issue ba yun? Tapos mag-apologize. Hindi, nakakuha naman kasi ako ng reliable A1 reliable A1 pa eh. A1 pa, mali pala. Di wag kang mag-apologize kung A1 reliable, di ba? Problema, inamin nung kuya, Senador Alan, sa kanya pala, hindi pala doon sa ate. Ang talagang kinasasama lang na loob, yung sinabi ko sa'yo, na hindi nila inaasahan, nasusulpot yung mama, hindi nila natunugan na gano'n ang mangyayari. Kaya nga, sikip na sikip ang dibdib. Yan na lang ang pag-usapan, yung gano'n, wag na kayong kung ano pa yung masakit ang loob nyo sa nangyari. Di ba, nakapagsalita pa ako ron eh. Nagtatali-talinuhan man ang matching. Nauutakan pa rin. Yun ang sama ng loob eh. Yun na lang, wag na kayong kung ano-ano pang mga... Di ba? Anyway, Sen, bago lang tayo mag-break, mayroon tayong isang mahalagang paksa na mapag-uusapan. Marami lang po nagtatanong. Kala ko tapos na tayo. Di pa po, meron pa tayo. 30 minutes pa. Yung issue ng Blue Ribbon, sabi nila, hindi na po talaga kayo ang naandyan. Magpapatawag, meron na bang kalendaryo kung ano ang magiging schedule ng Blue Ribbon? Kasi ito po ang inaabangan ng marami, Sen eh. Hindi, nakapangako ako kay Senate President na hindi muna ako magsasalita tungkol dyan. Okay. Dahil in deference to the action taken by the majority na na ibigay kay Senator Pia. Kaya ang sabi ko, naipasya ko na bilang paggalang dun sa aksyon na yon. Yes po. Lahat ng katanungan dyan ay dapat ang sasagot ay si Senator Pia. Ayun. Di ba? Yes po. Okay. Ayan. We respect, Your Honor. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang ating palatuntunan. Ito, meron po tayong mga mahalagang paalala. Naku, magkape muna tayo. Empire Coffee, your barista quality type of coffee without the hassle. A pure coffee beans, all natural, no artificial sugar or sweetener. Serve hot or cold for a refreshing twist. Your perfect sip, anytime, anywhere. Empire Coffee, your coffee in a bag. Mabibili ito sa REH Central Office, San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, REH Kings Empire Corporation branches nationwide. Ganun din po, meron silang online store sa TikTok, Shopee at Lazada. Ayun. Ay, magandang hapon pala sa Ray Herrera. Lagi pong nakatutok sa ating palatuntunan. At pala? May nagsabi sa akin na paki-shout out pala. Shout out, opo. Paki-shout out naman. Ano nga shout out? Yung pakibati, ikaw naman ako, bati lang, shout out pala. Yun po kasi ang uso ngayon eh. Si PH Update. Yung pala. Yung pala. Takatutok pala rito. Ay, lagi po yun. Tsaka hindi nagpapalya yun eh. Hindi pa papalya-palya, pero yun hindi. Ay, opo. At saka kung ano man, nire-review sa ating YouTube channel. PH Update. Alam ko, parang Kapampangan din ata yun, kung hindi ako nagkakamali. Marunong lang siya magkapampangan ata, pero Tagalog yata yun. Meron naman pong request, Sen,
Pwede daw hubang pakibasa nyo itong ano, ayaw nila sa akin eh. Hindi ko na mabasa yun kasi nga yung mata ko eh. Ganun ho ba? Oo, ikaw na magbasa. O, sige. Paano yan? Pasensya na kayo, ano ha? Pasensya na po kayo Oo, kasi po. sa dami yata ng binabasa ko, medyo ano na po yung mata natin. Yung ganyang kalayo po eh. Ganun ho ba? Pero kung yung cameraman na yan ay magmagandang loob na itulak niya yan ngayon, ilagay niya rito. Baka, yeah, plain, itulak pero wag na, baka mahirapan ka lang. Palaki-lakihin mo ng konti, ano ha? Yan, yan. Mahirapan pa rin ako dyan. Oho. Paano ito, Sen? Ibabalik ko po bayad ng mga ito. Nakapagbayad na po ito eh. Adi, balik mo na lang. Naibili ko po ng pandesal ni Ate Joyce eh. Greetings Yeah. and congratulations to Amber. Amber Apolinar. Yan. Ay, ikaw na, hirap ako talaga. Oo. Nakakuha po ng high honor sa Lyceum of the Philippines, Cavite Campus. Nako, happy birthday din po kay Richelle Apolinar. Anong nakuha niya? High honor doon po sa Lyceum, Lyceum High Cavite. honor? Yes po. Oh. Pwede ko bang i-broadcast dito yung apo ko? Aba, siyempre po, kayo pa. Yung anak Oo. ni Kong Pao? Yes po. Oh. Ang pangalan niya ay Jose Enrico Marcoleta. Ba, oh. Siya po ay tinanghal na valedictorian ng OB Montessori. Wow, congratulations, ano? Kaya, alam mo, tuwan-tuwa yung lola niya eh. Oho. Sabi ko, wala, una na ng madaling araw, kwento ka parang kwento. Sabi niya, okay, hindi ako talaga makaano eh. Sabi niya gano'n. Tuwan-tuwa siya. Iba pala yung apo, Jed. Ay, opo naman, oho. Akalain mo namang, siyempre, Valedictorian son, eh, no? Oh. balik, yung kasing, ang pagkakaalam ko kasi, cumulative pala yon mula dun sa pinagmulan mong ano, kailangan ma-maintain mo yung grade hanggang sa umabot ka ng 12. Opo, opo. Di ba, 12 year ang ano ngayon, di Opo, ba? K-12 yun, opo. K to 12, nasa 12 na siya. Siya ang naging valedictorian. Wow. Oh. Tinatanong niya nga ako, sabi niya, tinatanong kung, sige ka ako, pero may session yata kami dyan, pero ano lang ako, kahit 5 minutes, pagka nakamayan kita, tatalilis na rin ako. Gano'n, oho. Malaking bagay naman po sa akin yun, sabi niya, kung makarating kayo. Sabi. Akalain nyo nga naman, ano ha? Oho. Valedictorian lang naman. Mana kay Ma'am Edna po yun, malamang, ano? Malamang. Malamang. Ay, hindi, sa nanay niya, ikaw naman. Ganun po ba? Nako, Ma'am Edna, kayo po i-congratulate ko, ha? At saka, doble ang tuwa kaysa sa nanay, Sen, di ba? Kay Kong Pao. Congratulations din po sa inyo. Ang pangalan po, Sen, ay si Jose Enrico. Jose Enrico. Ano po yung nickname niya? Joko. Joko, yun. Pinagsama yung Jose at saka yung Enrico, Si yung huli. Joko. Yung isa kasi ay, Yung isa ay, hindi, Juancho ang tawag yan. Juancho. Oh. Juan na, nakalimutan. Ay, nako. Ganun ba man ha? Ito, tuloy ko na ha. Happy birthday din po kay Engineer. Oy, A.D. Salvador ng Yung isa Buwak, ay Juan Mandu. Alfonso. Juan Alfonso. Kaya ang tawag ko Yan. naman sa kanya, Juancho. Juancho. Yan, ano ha, yan. Ulitin ko, pakiulit, pakibaba mo nga ulit, Direk. Happy birthday po kay Engineer A.D. Salvador ng Buwak, Marinduque. Ayan. At happy viewing din po kay Kuya Emiel Salvador. Nako, Kuya Emiel, salamat na ng marami ha. At happy viewing po kay Pia Pilueta at sa kanyang buong pamilya ng lokal po ng Luzon. Happy viewing to Lahada, at Roma family ng Rodriguez Rizal, palagi po nakasubaybay sa palatuntunang saganang mamamayan. Meron lang po kami mahalagang tatalakayin na Sen. Ipasok ko lang ito, Sen. Alam nyo, sa dami ng problema ng ating bansa ngayon, pero para bagang meron tayo hindi napapansin, baka napapatutok tayo sa gulo sa Senado, yung iyakan sa Senado, pero yung mga figures, yung mga numero, ito po yung tileyata may sinabi yung Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCISN, napapansin na rin po nila itong problema ng ating bansa ngayon. Sila nga yung nagsisentimiento, narinig ko yung kanilang pahayag. Opo. Ang mga numbers kanya, palagi na lamang nagko-concentrate sa Senado, sino ba yung majority, sino bang minority. Tila nakakalimutan nila yung mas importanteng numero na napakalaki ng kaugnayan ng mga mamamayan na sana yun muna yung unahin. Yan, opo. Hindi naman namin kanya sinasabi na hindi nila pag-usapan yung numero nila kung sila pa rin o mapalitan o ganyan. Oho. Pero
unahin din ninyo kanya yung mga numero na talagang direkta kanyang may kinalaman sa Kapakanan, sikmura ng ating sikmura mga ng kabayan. Pilipino. Opo, oho. Ang sinasabi niya, tingnan mo po ninyo kanya yung ating inflation rate ngayon, 7.2%. Grabe, ang taas po yan, Sen, ha? Oh. Ayan ang ano, tingnan mo yung kanilang pagkukumpara. April 2025, 1.4%. Opo. Tapos biglang sumikat sa March 2026, 4. Alam mo yung 4.1 na yun? Ano yan? Mataas yan. Oho. Actually, 1.4 dapat hanggang ganyan lang. Kapag yun dapat pumasok ang sa ano 2 natin, point, oho. halimbawa 2.5 to 2.8, malaki na yun. Malaki na. Biglang sumikat sa 0.41. Oh. Ay, pagkatapos, yan, lumundag sa 7.2. Eh, halos na Alam mo doble. kung ano ibig sabihin yan? Oho. Ang nasasaktan talaga dyan, mga karaniwang mamamayan, na talagang hindi nila malaman kung paano sila babaluktot sa maiksing kumot. Nako. Di ba? At Namabaluktot napakarami ng pagbabaluktot na ginagawa nila dyan. Oho. Mula sa pagkain, sa gamot, sa gastusin sa medisina, sa kuryente, sa tubig, lahat na. Lalong-lalo na kung ikaw ay talagang inanantahanan. Siguro hindi mo alam mo, saan kukunin lahat itong mga ito? Oho. Anong mga numbers pang pinag-uusapan natin? Kaya naman ganyan napunta dyan. Ang daming factors na talagang sisikad pa yan, hindi lang. Kapag hindi natin binigyan ng pagkakataon na ayusin lahat ang mga numero na dapat sana matagal na nating inayos. Oho. Magkano na exchange rate natin? Nako. Nung isang kahapon, nakita ko, ang una ko tinitingnan dyan, yung exchange rate natin, yung dolyar, 61.75 kahapon. Kanina yata 61.74. Oho. Ito daw po, bago nagsara, 69, Sen. Ngayon yan. Opo, ngayon. O yan. Oh. Sa maniwala ka at sa hindi, alam mo, last month, yung tagapagsalita ng Pangulo na babaeng, Opo, si Auntie Claire. hindi ko alam ang pangalan, Opo. sabi niya, ang gusto raw ng Pangulo ay hindi tataas sa 60. Nako. Oho. Sabi ko, ba't ganito yung sinasabi nitong babaeng ito? Palagay ko hindi sinabi sa kanya ng Pangulo yun. Alam mo kung bakit? O bakit daw po? Hindi naman binobroadcast yun eh. Opo, oo. Hindi kung talaga ikaw nag-aral ka, hindi mo i-broadcast. Kasi ang pinag-uusapan natin, current, yung foreign exchange eh. Opo. Alam naman niya na dinidikta ito ng market forces. Opo. Hindi ka pwedeng magsalita ng gano'n kasi pag sinabi niya yun, mapipilitan na sabihin mo na lahat, inistrakan mo yung central bank, gumawa ka ng paraan Indirectly, parang gano'n. para kontrolin mo. Yes. Alam mo, hindi mo pwedeng kontrolin ng gano'n eh. Either magbenta ka ng currency na napakamahal, lugi tayo. Tapos bibili ka ng currency na napakamahal, Opo. magbebenta. Tayo rin, babagsak din sa atin yun eh. Oho. Sa makatid, hindi dyan tayo ang pinaggagawa nila. Pagkatapos, ano nga na employment rate natin? Nako. Sobra na. Oho. Yung mga namumuhunan na nanggagaling sa ibang bansa, sumadsad din. Yes po. Isipin mo, higit sa kalahati ng foreign direct investment, bumagsak tayo. Saka wala Magkano ang total natin na domestic debt? International debt, alam mo Opo. ba? Outstanding debt. May idea ka? mga 18 trillion na po siguro. Almost 19. Lagpas sa 18 trillion pesos. Oho, Kaya ito yung mga factors, kung tawagin to mga headwinds. Oho. Alam mo, aeroplano dyan, Opo. papunta ka nasaan ba si Nelson? Nasa Los Angeles. Nasa Los Angeles. Yes po. Kung bakit kasi pati... Kailangan slang daw, Los Angeles. Hindi ba pag sinabi mong Los Angeles, Aha. hindi ba Spanish yun? Dapat sana Los Angeles, di ba? Kasi Spanish yun. Yes po. Pumunta ka sa Madrid, Oh. Los Angeles, sabi niyo, di ba? Oho. Pumunta ka sa Pampanga, Angeles lang po yun. Angeles. Papunta ka, sakay ka ng eroplano, may headwinds. Yung headwinds, opo. Nababagalan ng eroplano. So, alalakbayin mo yun ng let's say, Manila, San Francisco, easily 12 hours, di ba? Okay. Oho. Umabot ka ng 13. Mahaba. Sabi na, alam mo, magsasalita yung pilot bago magland. Opo.
We apologize, ladies and gentlemen, because of the strong headwinds. Kailangan po ganyan. Mabagal lang ano. Para mapalakas yun, dapat tailwinds. Galing sa likod. Para We tinutulak are very ka. fortunate, ladies and gentlemen, because of the tailwinds. So, Yeah. imbes na 12 kanya, 10 hours nakarating tayo. Tinutulak ka ng San hangin. Francisco. Oo. These are the headwinds Nako. that block our economic activity. Ito dapat ang unahin namin. Ito. Paano mapapaniwala ngayon ang business community? Yung corruption, ayusin natin. Yan po. Nako. Di ba? Yan po ang gawain ngayon ng susunod na chairman ng committee ng Blue Ribbon. Kailangan po ay sa lalong madaling panahon, Bumalik yung tiwala. bumalik ang tiwala at isa po sa napakalaking magagawa ninyo para bumalik ang tiwala ng ating mamamayan. Kailangan pong matukoy na po ninyo kung sino po ang mga salarin, sino po ang may kagagawan niyan. Papanagutin po natin sila. Yan po ang unang pagtitiwala na maaaring maibalik sa atin. Ayan. Mabigat sen. Tapos na tayo. Hindi, medyo mabigat talaga kasi ang sabi nga nila, ang kinakatakot kung umabot ng 19 trillion, ang worry nila, baka wala na magpautang sa atin sen at baka i-default pa tayo ng mga bangko pinagkakautangan natin. Huwag naman akong tinatakot kasi maaaring mangyari yan. Di ba? Talagang... Ayoko na sana pag-usapan natin dyan kasi Ano alam ba? ko pupunta ka na naman dyan eh. Kapag ka wala nang nagpautang sa atin, na sana naman huwag mangyari. Wag naman sana, wag naman. Kaso kasi, imbes na aminin nila na meron tayong problema, sasabihin ng deb-deb. Don't you worry, ladies and gentlemen. Our strong economic fundamentals are in place. Tigil-tigilan na natin yung mga ganun. Strong fundamentals na. Isip-isipin mo, at 61 point, ano na yan? Na 69. 61.69 sen. 61.69 Opo. pesos per $1 US. Yes po. Subok-subukan mo ngang Kaya nga, ang tinamaan lahat dyan, yung nag-i-import eh. Ayun, Nag-i-import. opo. Tayo pa naman, net importer tayo ng langis. Yes po. Yung coal naman, may coal tayo, sa Mirara, In-export binibenta din natin. natin. Yun ang kumikita sapagkat mataas ang dolyar eh. Binabayaran ka sa dolyar. Dolyar ang bayad sa kanya. Pero mag-i-import tayo ng coal. Yan. Tingnan mo naman yan. Gagamit ka rin ng foreign exchange. Nako. Yan na ngayon ang nagiging problema. Kaya kapag hindi po natin in-address ang mga problema ng numbers nating pinipresent ngayon, yung pong 7.2 na yon, nakakatakot po yun. Tataas pa uli yun, ano? Nakakatakot po yun. At ang talagang tinatamaan ng hapdi, ng hampas ng economic malaise na yan, taong bayan. Na talaga namang halos wala nang... Kumbaga sa wala nang isisikip ng sinturon, ano? Leeg na ang masasakal na eh. alam mo yung kumot na kanilang yung pinipilit kanilang- na magbabalo-baluktot ng gano'n. Sobrang pamamaluktot Nagkapunit-punit na yung kumot eh. Nako po. Tapos, ang na-expect pa natin, dahil sa pagtaas po ng dolyar sen, ang forecast po, next week, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Yun po ang forecast. Ano ha? Ayan, sarado na. Oh. Tapos, meron pa. Meron pa tayo. O mga... Ayan, ang dami yung babasahin. Opo. Ay, teka lang, Seth, bago na tayo bumasa ng anong may yung sa impeachment, may kalendaryo na ho ba tayo? Meron na. Kaya lang, may paunahin mo muna may summons pa, 10 days, Yes di po, ba? yung mga summons muna. Binigyan nata ng hanggang... Di ko alam kung ano ba yung Parang 10 calendar days po. 10 Tapos calendar 5 days. calendar days naman sa prosecution. Oo, pagkatapos baka may pre-trial. Kung may pre-trial, siguro, ewan ko kung ilang araw yung... Hindi ba ito makaka-apekto? Kasi alam ko, magkakaroon kayo ng sinidya adjournment ang Kongreso. Hindi, kahit na sinidya kasi tatawag sila ng trial. O kapag alimbawa, wala nang pre-trial, direct sa trial na. O sige, di susundan namin yung kalendaryo. Ayun, So hindi maapektuhan yung legislative, yung suspension na legislative work nyo, yung trabaho nyo naman as senator judges. Hindi naman. Hindi Hindi man kailan. Kaya lang, medyo masyado na kaming maraming ginagawa nun. Wala na kaming pahinga nun, di ba? Tsak po yun, Kanina pinag-uusapan tayong number di ba? Opo. Naisip ko lang, dahil number ang pinag-uusapan natin. Merong isang kolumnista sa isang dyaryo dyan.
Na? Palagay ko yun ay teacher ng math o kaya Okay. Opo. talagang magaling sa math. Di ko nababanggitin Sa ang numero, pangalan. opo. Ano. Siya ay paminsan-minsan ito nakita ko sa Philippine Inquirer din. Oho. Ang kanyang isinulat ay Mayo 20, 2026. Okay. Bago lang. Oho. Oo, ang pamagat ng kanyang ang kanyang Ang artikulo, sinulat, opo. artikulo, Critical Thinking in a Time of Clowns. Mathematician siya kasi nung binabasa ko, napapangiti ako. Sabi niya, alam mo, hindi alam ng karaniwan tao, sabi niya. Hindi na nila nagagamit yung Pythagorean theorem, sabi niya. Opo. Oho. Di ba mathematician ka, Jen? Yeah. Matinik. Oho. Kasi hindi karaniwan hindi na nila pinupuntahan 'yon kasi kamukha nung isang principle, isang theorem sa geometry. Base angles of an isosceles triangles are equal. So nasa isip mo lang yun pero actually hindi mo ginagawa 'yon. Opo. So sabi niya, yung Pythagorean theorem kasi ito ay isang fundamental rule sa geometry to Oho. na applicable lang sa mga right-angled triangles Ang ibig sabihin nun, yung square ng hypotenuse, sabi niya ganyan, is equal to the sum of the squares of the two other sides. Okay. Alam mo, geometry lang ito. Oho. Hindi na pinag-uusapan talaga yon. Pero sabi niya, unconsciously, nagagamit din nila ang math and geometry. Halimbawa, itong cameraman natin, i-adjust niya yung angulo. Yung angulo, yes po. Oh. Math din ang kailangan mo rin. Siyempre po. Oh. Hanggang sa gumagawa ka ng building. Pagkatapos, sinegway niya kay Senator Bato. Paano niya- niya segue po? Sa math, sabi niya ganun, makikita mo kanya kung ilang milyon ang botong nakuha niya. Okay. Pero sa abstraction, sabi niya ganun, makikita mo, sabi niya, na hindi siya karapat dapat na nandun. Yung mga ganun, ano. Sabi ko, matindi rin itong mga ito na kahit papano, kahit ano yung kanyang pinaka-interest sa pagsusulat, dahil mathematician siya, gagawa't gagawa ng paraan. Inaangguluhan pa yung punto na yun. Oo, ay ang gulo niya. Sabi niya, math is knowing the length and roots de la Rosa run. Di ba? Matindi, no? Abstraction is realizing that the efforts of the grandstanding few, kasama na siguro ako doon, allowed his freedom. Oho. Sabi niya, ang ano natin ngayon, sabi niya, and that we need to find the way to close the distance between the Bato and the Hague. So talaga gusto siya talagang gusto ko sanang kumakausap ko siya, sasabihin ko, sana nakikinig siya ngayon. Alam mo, mathematics is also simple. Bilangin mo ka ako yung partial report na ginawa ng isang kasama natin, ayaw kong bagitin ang pangalan. Okay. About 400 pages. That's math. Opo. But abstraction will tell you also na ginamit niyang dahilan, kailangan pumirma kami ron para ipagpatuloy niya. Hindi ba? Oho. 9 months can be measured by math. Opo. Ilang araw yung 9 months, Jen? Mahina 30 times ka talaga. 30 times 9. Oo. Di 9, 18, mga 120 days. Math easily tells you that Oho. 9 months, wala na, 120 days. Oho. Pero abstraction will easily tell you also, in 9 months, wala kang ginawa. Oho. Napaka-importante ng katanungang hinahanap ng mga mamamayan tungkol sa sanasan napunta ang pera nila. Nako. Wala ka bang pakialam doon? Yun ang dapat So itong natin manunulat na pakialaman. to, ang galing niya sa math, pero yung basic, yun hindi niya nakita eh. Oho. Di ba? Masyado silang subjective. Yung narrative lang nila ang gusto nila. Yun ang yes po. I can tell her many things about math. Oho. At kung paano nila nakalimutan kwentahin ang maraming bagay. Pero mantakin niya, na-connect pa niya kay Senador Bato yung kanyang angulo, ha? Ay, nako. Anyway, bago lang kami magtapos, official na pong inaanunsyo. Nako, Sen, dito, Jack, matutuwa ang mga apo niyo rito. Ma'am Edna,
ito na po ang itreat nyo sa inyong mga apo. Sapagkat opisyal na pong inaanunsyo ang pagkatanghal ng K-pop superstar group na BTS sa Philippine Sports Stadium. Pero ito po'y March 13 at 14, 2027, next year. Next year pa po ito. Pero Mawalang galang na, ano ba yung BTS? ipaubayan na po natin. Pasensya na po kayo. Opo. It does not ring a bell. Sabi. Sa atin po, Sen, mukhang na. Pero tsak, sa mga apo ho ninyo ay hindi lang ito bell. Ano, ha? Bilang bahagi po na kanilang inaabangang World Tour sa Manila. Sa anunsyo po ng Live Nations Philippines, inaasam magtitipon-tipon ng libo-libo. Naku, malamang daang libo po itong fans sa Philippine Sports Stadium para sa 2 gabi na malaki ang produksyon at musikal na pagdiriwang ng world-renowned K-pop group na BTS. Tinagurian naman ng mga organizer na Purple Wave ang nalalapit na konsyerto kung saan inaasang mapupuno ng Purple Ocean ng Philippine Sports Stadium sa harap ng napakalaking stage na world-class concert experience. Ayan. Habol natin ang ilang mga pagbate. Nako, magandang hapon po. Pananonood pala ngayon sa atin ng Kuya Lawrence Policarpio. Nandyan daw po sa bahagi ng North Cotabato. Ano? Sino pa? Yung nasa prompter natin kanina. Si Kuya Eric Bachiller, birthday po ng kanyang kapatid, Sharon Bachiller, Sharon, happy birthday sa iyo. Pabati po. Ayun, nabanggit na natin. Pasensya na po kayo, hindi mabasa ni Sen yung mga, ang request nila, si Sen ang babati. Pero ako na po happy viewing to Roberto de la Cruz at sa buong pamilya sa lokal ng Basud, Camarines Norte. Happy birthday po kay Kuya Zenon Gulane ng Mati, Davao Oriental. Happy birthday to Zachary Quizon. Binabati po ni Lolo Louie at Mamits. Happy birthday kay Engineer Danilo Manaransan. Ang bumabati po ay si Kuya Louie at Ate Del. Happy birthday po bukas sa tagapangasiwa ng Central Abang Kadong. Happy birthday po. Bukas ang inyong birthday, Kakantahan ko po is tapat ng bahay ninyo. happy birthday po, Kadong Dades. Ang pagbati po mula sa mga ministro magagawa ng distrito po ng Central. Happy birthday po kay Maylene Di Matulak at sa lokal po ng Marcy France. Ayun. Meron pa? Pasensya na po kayo. Ang dami ho ng pagbati. Si Eden Santos pala, Kong, Asen, birthday ngayon. Si Eden ay nagdiriwang ng kanyang 25th birthday. Batang-bata. Pumunta siya sa Senado nung isang araw. Opo, nangailangan ng suporta po si Mar, kaya napasugod po siya ng Senado. Kasama niya si Mar eh. Opo, akala niya may interview po nila kayo ng live eh. Akala niya masisingitan niya ako eh. Hindi nila alam nakagayak na po kayo dito sa ating palatuntunan. Meron din naman akong na-contribute sa kanila. Opo. Pero sabi ko, yung iba, i-reserve ko na sa program natin. Sabi ko gano'n. Doon na lang kayo pumikap. Ayan, Ka Gilbert Satsatin. Kap, magandang hapon po sa inyo. Yung mga napakaraming pagbati, pasensya na po kayo. Hindi ko na maisa-isa. Ito, ang Kadyo Salvador, pakibati naman po, taga-lokal ng Kamalarang. Ang pagbati po sa may kaarawan mula po sa lokal ng South City. Happy birthday po kay Ka Joel Maliwanag at maging kanya mabait na misis na si Ka Michelle Maliwanag. Pasensya na po kay sa iba. Hindi na po namin mabanggit. Wala na pong oras. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po maganda ang kalagayan ninyo kahit na po napakarami ng problema ng ating bansa. Ayan. Sa Monday na ho tayo magkita-kita. Sa pangalan po ni Kuya Nelson Lubao, ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Bye!